Alis na po tayo, mga kabayan. Tianfu. Terminal 1? Terminal 1? Terminal 1. Sa Chengdu, Lianpo International Airport po ang ating destination, mga kabayan. Ang Ascot Hotel po sa lungsod ng Chengdu ang ating naging pansamantalang tirahan dito sa bansang China. Alis na tayo. Pabalik na tayo sa Pilipinas. Pag ano natin, nakalampas na yun. Kami po mga kabayan ay nangangamba na abutan ng malakas na bagyong Uwan sa pagbalik sa ating bansa sa Pilipinas. Diyan kami nag-check-in. Yan. Ascot. Yan. .30 ng hapon. Ayon po sa ating schedule, mga alas 6:30 po ng hapon ang ating pagdating sa Pilipinas. Parang nasa Pilipinas ka rin kapag ka nandito. Marami ring mga scooter, bisikleta, at tuk-tuk. Ayon po kay Google, ang City of Chengdu ay may area na 14,378 square kilometer. Ang City of Chengdu ay nasa ika-4 na ranggo kung ang pag-uusapan ay land area dito sa bansang China. At nasa ika-5 namang ranggo kung ang pag-uusapan ay population at metropolitan development. Sa isang linggo naming pamamalagi dito sa China, ay napansin kong napakalinis ng kanilang lugar. Wala akong nakitang pulubi o namamalimos sa daan. Karamihan ay laging nagmamadali sa kanilang maaaring pagpasok sa trabaho o kanilang mga business. Halos ang mga sasakyan dito ang bibilis. Kahit matanda, ang bilis magpatakbo ng sasakyan, mapa motorsiklo, kotse. May mga bisikleta din akong nakikita dito na may kanya-kanyang kulay. Mayroong kulay green, white, blue, at ayon sa kanila, pwede mong gamitin ito, i-scan mo lang. At kung nakarating ka na sa iyong pupuntahan, ay doon mo ibalik sa mga designated area. Hindi mo na pala kailangan bumili ng bisikleta dito. Ang iiwasan mong gawin dito sa China ay kunan ng litrato o video ang mga residente dito. Masyado silang sensitive sa camera. Kapag ginawa mo yon, pwede ka nilang sumbong sa pulis. Kaya tripli ingat ako sa pagkuha ng video o litrato. Lalo't ang kasama naming driver ay hindi pa namin masyadong kilala. Kaya mapapansin nyo na ang ating camera ay medyo mababa sa dashboard. Dahil ayaw kong sitahin niya kung bakit ako nag-video. Dahil ang driver na ating na-hire ngayon ay mula sa Didi. Ito ang local version ng Grab dito sa China. At nagbabayad kami sa pamamagitan ng Alipay o WeChat. Hindi na uso ang cash dito.
kadalasan ay i-scan mo na lang kung paano ka magbabayad. Malayong malayo sa atin sa Pilipinas na gumagamit pa ng cash. Ultimo mga nagtitinda ng prutas dito, i-scan mo na lang kapag magbabayad ka. Bagamat may mangilan-ilan dito sa Pilipinas na i-scan mo na lang kapag magbabayad ka, ay marami pa rin ang gumagamit ng cash. Lalo na sa mga sari-sari store o convenience store. Cash pa rin, makalumang paraan pa rin ng pagbabayad. Kaya front pa rin sa mga kawatan, mandurukot o hold-upper. Kaya't masasabi ko na safe dito sa China. Huwag ka lamang gagawa ng hindi naayon sa batas dahil mahigpit ang kanilang parusa. May kasabihan dyan sa atin sa Pilipinas na may paglalagyan ka. Siya nga pala mga kabayan, kakapsat, kasangkayan. Dito sa China ay pinatutupad ang mga speed. Sa city road, kailangan ang bilis mo ay nasa maximum na 60 km per hour. At sa mga suburban area o national highway ay may maximum naman na 80 km per hour. At sa mga expressway naman, kailangan ang bilis mo ay hindi hihigit sa 120 km per hour. Hindi ka makakatanggi kapag ka nahuli ka dahil sa mga expressway o mga daan ay napakaraming mga kamera. Paano naman mga kabayan, kakapsat, kasangkayan na hindi dadami dito ang kamera? Ay yun ang kanilang mga produkto tulad ng aking camera, isang DJI Osmo 360. Nagulat nga ako mga kabayan. Nakala ko ang DJI ay gumagawa lamang ng camera. Yun pala, meron din silang DJI na sasakyan. At dito lang ako nakakita. Dito ko na ata lahat nakita. Ang lahat ng klase ng brand na sasakyan na hindi ko nakita sa atin sa Pilipinas at sa bansang Canada. Napansin ko na napakalayo na pala na narating ng China kung ang pag-uusapan ay teknolohiya at produksyon ng sasakyan. At maging sa construction, tingnan nyo po, papasok po tayo ng tunnel. Tingnan po natin kung gaano kahaba ang tunnel na ito. Tingnan po natin ang time.
kabayan, kakabsat, kasangkayan, umabot po ng 2.48 minute upang matawid po natin ang channel. Kaya po, suma total po ay mayroon po itong haba na 4.68 kilometer. Yan po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ay isa lamang sa mga tunnel dito sa China. Dito po ay napakarami pong tunnel na aking nadaanan. At ito pong tunnel na ito ay ang tunnel na papunta lamang sa Niampu Airport. Mga kakabsat, papasok na po tayo sa departure area kung saan po tayo sasakay ng aeroplano papuntang Hong Kong upang makauwi po tayo sa Pilipinas. Ang ating pong oras ay ganap na pong alas 3:50 ng madaling araw. Ang temperature po sa labas ay nasa 13 degrees centigrade. Terminal 1 ba tayo? Mga kabayan, nandito na po tayo sa Tianpu International Airport. Hihintayin po natin ang ating flight ng alas 8:15 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali.